Isipin na sa kultura nating mga Pilipino ay nakatatak na sa mga magulang na utang na loob sa kanila ng mga anak kung bakit sila nabuhay sa mundong ito. Ang anak ay isa lamang sa kinahinatnan ng mga gawa ng magulang. Ikaw kapuso, sa iyong palagay, utang na loob nga ba ng isang anak sa magulang na pinanganak sila sa mundong ito? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon. Mangyaring itago niyo na lamang po ako sa pangalang John. 27 years old at kasalukuyang nakatira sa Nueva Ecija. Sumulat po ako sa inyo upang ipabatid sa lahat ng mga magulang ng pagkakaroon ng anak ay hindi po isang retirement plan. Katulad na lamang po ng nangyari sa akin. May kabataan pa lamang ako noon nang mangarap ako na maging isang seaman. Mahilig kasi ako sa dagat at pangarap ko rin noon na makarating sa iba't ibang lugar. Kaya naman sinabi ko noon sa sarili ko, Papa Dudut, na magiging isang seaman ako. Pero dahil sa hirap ng buhay namin noon ay napilitan din akong magtrabaho habang nag-aaral. Nariyang naglalako ako ng tindang turon ni Mama at kung minsan naman ay mga basahan ni Papa na gawa sa mga ritaso. Ang mga turon ni Mama ay ibinebenta ko sa school habang ang mga basahan naman ay binebenta ko sa mga dumadaang jeep sa kalsada. Maswerte na akong maka500 sa isang araw at kung malas naman ay nasa 300 ang kinikita ko. Sa 500 ay binibigyan ako ni Mama ng 200 pesos. Pero sa kung 300 naman ay 100 lang ang parte ko na sapat lamang para sa pamasahe ko. Kaya naman halos toro na lamang palagi ang kinakain ko pero hindi ako nagrereklamo. Dahil alam kong mahirap lang ang buhay namin noon. At gusto ko talagang makatapos ng pag-aaral. At kung may tiyagang araw ay may nilaga. Nagbunga ang lahat ng hirap ko dahil nakapagtapos ako ng pag-aaral at ipinagpasalamat ko yon ng lubos sa mga magulang ko na iginapang ang aking pag-aaral. Naging seaman nga ako, Papa Dudut, kagaya ng pinangarap ko at sa barkong pinagtatrabahuan ko ay nakilala ko si Mika na isang seawoman. At di kalaunay naging girlfriend ko. Sa 3 buwan ko pa nga lang na pananatili noon sa barko ay panay na ang tawag ni Mama at panay ang hingi ng pera. Ipinaliwanag ko naman sa kanya na ang sweldo ko ay sa tuwing katapusan ng buwan. Pero kapag dumating na ang katapusan ay mangungulit na ito at sasabihin kailangan nito ng pera dahil may kailangan daw itong bilhin na materyales para sa bahay na ipinapagawa ko. Nangako kasi ako sa kanya na ipagpapatayo ko siya ng sarili niyang bahay para hindi na sila nagtsatsaga sa bahay naming inuubos na ng anay. Sa ilang buwan na yon ay hindi ako pumalya sa pagpapadala ng pera kay Mama, lalo pa at para sa kanila naman talaga ako, kaya ako nagtatrabaho. Bonus na lang talaga na mahal ko ang dagat at pangarap ko ang makarating sa iba't ibang lugar. Hanggang sa palaki na nga ng palaki ang perang hinihingi ni Mama sa akin na hindi ko na alam kung saan po niya dinadala, Papa Dudut. Hello, Ma? Hello anak, sumahod ka na ba? Bukas pang sahod ko, Ma. Ay akala ko ngayon. Bukas pa, Ma. Tsaka di ba sinabihin ko na kayo na ako nang tatawag sa inyo? Naka-duty pa ako ngayon eh. Eh baka lang kasi makalimutan mo magpadala. Ma, kailan ko ba kayo hindi pinadalhan ng pera? Baka kasi busy ka at makalimutan mo. Di ba pwede namang mangyari yon kapag sobrang busy ang tao? Sige na ho.
Tatawag na lang ako sa inyo bukas. May duty pa kasi ako eh. Baka mapagalitan ako. Pwede bang pakidagdagan mo yung ipapadala mo, anak? Dadagdagan? Eh bakit ho? Kasi may mga bibili na akong materyales para sa bahay. Nagkulang kasi yung pinadala mo nung nakaraan. Paanong nagkulang ma? Pinadala ko na sa inyo lahat ng sahod ko. Wala na nga natira sa akin. Imposible namang maubusan ka ng pera, anak. Ang laki-laki ng sahod mo, di ba? Ma, wala na talaga akong pera. Pinadala ko na sa inyo lahat. Wala na ho akong may dadagdag sa pinapadala ko sa inyo kasi buong sahod ko na pinapadala ko. Hintayin nyo na lang. Ipapadala ko agad sa inyo bukas. Ngayon ko kasi kailangan yung pera, anak. Nakapangako ako dun sa pinag-orderan ko ng mga materyales na ngayon ako magbabayad. Ba't kayo nangako? Alam nyo katapusan pa ang sweldo ko. Akala ko nga kasi katapusan ngayon. Padala mo na lang ang nanay ngayon. Sige na, anak. Di ho ba pwedeng maghintay? Isang araw na lang naman eh. Ipapadala ko agad yung pera pag sumahod ako bukas. Ngayon ko nga kailangan. Kahit 10K lang. Padala mo ako ngayon. Alam ko may pera ka pang nakatabi dyan. Ma, paulit-ulit lang ho tayo eh. Wala na nga po akong pera. Alam nyo naman po kung meron ako, agad-agad ko binibigay sa inyo. 75,000 lang naman ang pinapadala mo sa akin kada buwan dyan. Ang sabi ng mga kumari ko, pumapalo ng 200K ang sahod ng mga seaman. Ano, pinagtataguan mo ako ng pera? Ma, hindi ko kayo pinagtataguan. Bago lang ako rito kaya hindi pa ganun kalaki ang sahod ko. Sige na ma, bukas may pera na ulit kayo. Masyado na ho tayong matagal magkausap. Baka mapagalitan na ho ako. Ewan ko sa'yo, huwag ka nalang magpadala. Mama naman eh. Huwag ka magpapadala bukas. Tatapon ko lang yung sinasabi ko sa'yo. Ngayon ko kailangan tapos bukas mo ako bibigyan? Sa'yo na yung pera mo! Sige na ma, try ko manghiram sa mga katrabaho ko kung meron. Pero di ako mangangako ah. Tsaka di rin naman ako agad-agad makakapagpadala ng pera. Alam nyo namang nasa barko ako. Di gawan mo ng paraan. Sige, ganito. Hanggang bukas, hihintayin ko yung padala mo. Makikiusap ako rito sa pinag-orderan ko ng mga materyales na bukas na lang ako magbabayad. Sige ho, hanggang mamaya hintayin nyo tawag ko. Siguraduhin mo. Nakakahiya rito kung i-delay ko ng gusto yung bayad ko sa kanila. Matapos nga naming makapag-usap sa telepono ni Mama ay bumalik na kaagad ako sa trabaho ko dahil kapag nahuli ako ay sermon ang aabutin ko. Habang naka-duty nga ako ay lumilipad ang isipan ko dahil namumroblema ako kung saan ako kukuha ng perang ipapadala ko kay Mama. Sinubukan ko kasing manghiram sa mga katrabaho ko pero maging sila rin ay naipadala na ang sahod nila sa mga pamilya nila. Halos pumutok ang ugat ko sa ulo dahil sa sakit sa kakaisip sa pamilya ko sa Pilipinas, lalo na kay Mama. Ayaw ko siyang biguin hanggat maaari dahil malaki ang utang na loob ko sa kanya. Wala ako sa kinakalagyan ko kung hindi rin dahil sa pagsisikap nilang dalawa ni Papa para makapagtapos ako ng pag-aaral. Kaya nga kahit alam kong sobra-sobra na ang mga hinihingi ni Mama, ay hinahayaan ko na lamang siya. Pero nakakapagod din pala minsan dahil hindi ko alam kung may napupuntahan nga ba lahat ng pinagpapagurang ko. Hindi pa rin kasi pinapakita sa akin ni Mama ang itsura ng bahay na pinapagawa niya. Ayaw ko mag-isip ng hindi maganda at magduda ng walang matinding basihan. Pero ng mga oras na yon ay napag-isip kong paano kung totoo nga lahat ng hinala ko. Ano ang sasabihin ko kay Mama? Ihinto ko ba ang suporta ko sa kanya? Matapos nga ang aking duty ay tumambay ako sa deck ng barko. Malamig ang simoy ng hangin pero hindi ko yon alintana. Dahil maraming bagay ang gumugulo sa utak ko, Papa Dudut. Nasa ganun akong sitwasyon nang lapitan ako ng aking girlfriend na si Mika at agad na tinanong kung may problema nga ba ako. Ang lalim ng iniisip natin ah. May problema ba? Oh, babe, nandiyan ka pala. Hulaan ko. Nanghihingi na naman ng pera si Tita Susan ano? Ay, ano pa nga ba? Wala naman akong magawa kasi responsibilidad ko yun eh. Anong responsibilidad? Babe, hindi. Kung tutuusin nga hindi mo kailangang gawin yan eh.
Pwede nating sabihin yan ang paraan mo ng pagpapakita ng pagmamahal at respeto sa magulang mo. Pero hindi mo sila responsibilidad at lalong wala kang utang na loob sa kanila. Don't get me wrong, babe ha. Sinasabi ko to kasi gusto kong mamulat ka na hindi porke ipinanganak ka nila, inalagaan ka, binihisan, pinakain, pinag-aral, ibig sabihin nun utang na loob mo na yun sa kanila. Pero parang ganun na rin ang tinutumbok ng mga sinasabi mo. Babe, makinig ka. Alam mo ba kung anong laging sinasabi ng mami ko sa akin? Ano? Na sobrang thankful daw sila nung dumating ako sa buhay nila. Dahil hiniling daw talaga nila no na magkaanak sila. At ako nga yun. Pero alam mo yung mas matindi? Na hindi ko raw kailangan tumanaw ng utang na loob para sa lahat ng sakripisyo nila para sa akin. Dahil unang-una, sila ang may gusto na dumating ako sa buhay nila. Ang tanging bagay lang daw na hihilingin nila sa akin ay respeto at pagmamahal na hindi ko naman ipinagdamot sa kanila. Never nila akong sinumbatan na nagpakahirap sila para mabuhay ako, kaya dapat ibalik ko sa kanila lahat ng nagawa nila para sa akin. Hindi! Kahit isang beses, hindi nila sinabi sa akin yun. Di naman ako sinasabihan ng ganyan ni Mama. Palahingi lang yun ng pera pero di naman siya nanunumbat. Babe, concerned lang ako sa'yo. Hindi sa pinangungunahan kita ha, pero kapag dumating yung oras na wala ka nang maibigay sa mama mo, hindi ko alam kung ano yung mga kaya niyang sabihin sa'yo. Sa ilang buwan nating magkarelasyon, inoobserbahan ko si Tita Susan. Kasana magagalit ha, pero parang bangkong tingin niya sa'yo na kapag kailangan niya ng pera, agad-agad makakapag-withdraw siya. Di naman siguro babe, mama ko naman yun. Kung manghingi siya ng pera sa akin, ayos lang. Kaya nga ako nagtatrabaho para guminhawa ang buhay nila. Ikaw, paano ka? Lahat ng sweldo mo pinapadala mo sa kanila. Tapos magrereklamo pa sila na kulang yung binibigay mo. Kung tutuusin nga, dapat nag-iipon ka para kung may mga gusto kang maipundar, may pera ka. Nakakapagpundar naman na ako babe. Di ba nga sabi ko sa'yo nagpapagawa ako ng bahay? Saan? 2 buwan na, wala pa rin maipakitang picture sa'yo ang mama mo kung umuusad ba yung bahay na pinapagawa mo. Gusto daw kasi ni Mama matapos muna yung bahay bago ko makita. Ewan ko babe ha, pero hindi talaga maganda ang kutob ko. Hindi ko sinasabing magdamot ka sa pamilya mo ha, pero isipin mo, bawat sentimo na kinikita mo, pinagpapaguran mo yun. Tapos mapupunta lang sa wala. Ang sakit nun para sa mga katulad nating nagtatrabaho sa malayo para lang sa pamilya. Alam ko naman yun. Kaya lang magtatampo yun si Mama pag di ko siya binigyan. Okay, fine. Basta ako pinayuhan na kita ha. Pahalagahan mo sana yung mga kinikita mo. Kasi hindi ka naman umiiri ng pera na kada hingi nila may ibibigay ka. Hayaan mo na babe. Ako nang bahala kay Mama. So, magkano ba? Ang alin? Yung hinihingi ng mama mo. Teka, paano mo nalaman? Sinabi kasi sa akin ni Gary na nanghihiram ka ng pera para may maipadala ka kay Tita Susan ngayon. Magkano nga? Ay, talaga naman Ang dadaldal. 10K sana babe. O sige ganito, pahihiramin kita ng 10K sa ipon ko. Kahit installment mo na lang bayaran para lang makapagpadala ka kay Tita Susan. Pero babe, ipon mo yun. Hihiramin mo lang naman Basta bayaran mo pa unti-unti. Kesa naman wala kang maipadala sa mama mo ngayon. Magwawala na naman yun. Ay, thank you babe. Hulog ka talaga ng langit sa akin. Sus, nambola ka pa. Sige na, tumawag ka na kay Tita Susan at sabihin mo na magpapadala ka. Kaso pangalan kong ilalagay niya sa sender. Paano mo nga pala maipapadala yun? Hingi na lang ako ng form kay Kapitan maya-maya. Siya na bahala magsabi sa bangko. Salamat talaga babe. Wala yun. Para hindi ka na rin niraratrat ni Tita Susan. Hayaan mo, sa sahod ko, palitan ko agad yung pera mo. Hulugan mo na lang. Baka magwala pa yung si Tita Susan kapag kulang ng 10K yung ipapadala mo. Di sasabihin ko nagbayad ako sa'yo. Sige na babe, huwag ka na kumontra. Oo, sige na. Ikaw ang bahala. Papa Dudut, sobra-sobra nga ang pasasalamat ko noon kay Mika dahil pinahiram niya ako ng pera na ipapadala kay Mama. Pero may parte pa rin sa akin na nahihiya dahil ipon niya yung pinahiram niya sa akin.
Naisip ko naman na kung hindi ako magpapadala ng pera kay mama ay magwawala yon at magtatampo. Huling beses kasi na nagtampo siya sa akin ay 2 linggo niya akong hindi kinausap. Minsan nga ay para siyang bata na kapag hindi na ibigay ang gusto ay bigla na lamang magwawala at kung ano-ano ang mga sasabihin. Kinabukasan nga ay tumawag ako kay mama para itanong kung natanggap nito ang pera. Pero ring lang ng ring ang cellphone nito at walang sumasagot. Naisip ko naman na baka tulog pa siya at hindi ko na kinulit pa. Papadudot magagabi na noon sa lugar namin ang tumawag sa akin si mama at sinabing kinulang daw. Ang pinambayad niyang 10,000 dahil may mga materyales daw siyang nakalimutan at hindi na isama sa listahan. Kaya naman kailangan daw niya ng karagdagang 5,000 pesos. Sinabi ko naman na hintay na lamang niya ang sahod ko para yun na lamang ang ipambayad sa kulang. Dahil nga sinabi niyang dagdagan ko na lang daw ang ipapadala ko dahil mag-grocery din daw siya at ibibili ng bagong cellphone ng kapatid ko. Gusto ko sanang umapila na sobra pa naman ang perang ipapadala ko pero mas pinili ko na lamang na manahimik. Dahil alam na alam ko kung ano ang sasabihin niya sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napaisip naman ako sa mga sinabi sa akin ni Mika na wala akong kamalay-malay kung saan ba talaga napupunta ang mga perang pinapadala ko. Na-realize ko na masyado akong nagbulag-bulagan dahil sa sobrang pagmamahal ko sa pamilya ko, lalo na kay mama. Sa tuwing nag-uusap kasi kami ni mama ay ayaw nitong makipag-video call at palagi lang nitong sinasabi na marami siyang ginagawa. Kapag naman nanghihingi ako ng litrato ng bahay ay sinasabi nito na kapag natapos na raw ay saka ko tignan. Doon pa lamang sa mga palusot niya ay dapat ay nagdududa na ako. Pero dahil malaki ang tiwala ko sa kanila ay hindi na ako nag-usisa pa. Pero nang maalala ko lahat ng mga sinabi ni Mika at ang mga pagpapalusot sa akin ni mama, ay naisip kong baka tama nga si Mika na napupunta sa wala ang mga pinagpaguran ko. Kaya naman nang makapag-usap kami ulit ni mama ay sinubukan kong hingin sa kanya mga resibo ng mga nagastos niya. Lalo pa at may binabayaran din akong tax sa tuwing nagpapadala ako ng pera. Malaking menos din kung makukuha ko ang lahat ng total ng taxes na binabayaran ni mama sa mga pinamili niya at sinubukan ko siyang kumprontahin dahil sa gusto kong patunayan na mali ang iniisip ni Mika tungkol sa pamilya ko. Pero ang pag-uusisa kong yon ay nagresulta ng matinding pag-aaway namin ni mama, Papa Dudut. Ano bang akala mo sa akin? Nagwawaldas lang ng pera? Hindi ma. Gusto ko lang makita yung resibo para matotal ko lahat ng tax na binabayaran nyo para mabawasan yung tax ko rito. Huwag mo ako matax-tax dyan ha? Akala mo ba di ko alam? Na ginagawa mo to kasi pinagdududahan mo ko? Iniisip mo siguro kung saan ko dinadala yung mga pinapadala mo? Ay, kung ganun nga ho ma, masama ho ba na magtanong ako? Kasi ultimo resibo ayaw nyo ipakita sa akin. Siguro karapatan ko namang malaman kung saan napupunta yung mga pinaghirapan ko. Karapatan? Ha! Ngayon naman karapatan ang binabato mo sa akin. Wala kang utang na loob. Matapos kitang buhayin at pag-aralin, ganito'y gaganti mo sa akin? Man naman, kailangan ho ba na sumbatan nyo ako? Resibo lang naman po hinihingi ko. Gusto ko lang makita. Tinapon ko na! Alangan namang ipunin ko pa yan! Dagdag kalat lang yung mga yun sa bahay. Sige ma, patingin na lang ho ng picture ng bahay natin. Ang kulit mo naman dyan eh! Sinabi ko na ngang kapag tapos na, doon ko lang ipapakita. Gusto ko lang naman ho makita kung alin pa ang kulang para matapos na. Tigilan mo ako! Ingrato ka! Nung isilang kita at palakhin hanggang sa makatapos ka ng pag-aaral, kinuwenta ko ba lahat ng mga sakripisyo at hirap ko makatapos ka lang? Tapos ikaw? Pera lang? Grabe ka makakwenta! Ma, hindi ho ako nagkukwenta. At hindi lang ho pera ang pinag-uusapan natin dito. Malaking pera ho. Hindi ko ho kayo kinukwentahan.
Nagpapasalamat nga po ako na pinagtapos niyo ako ng pag-aaral eh. Pero sana naman ho, bigyan niyo rin ho ako ng konsiderasyon. At anong konsiderasyon ba ang hinahanap mo? Simula bata ka, binigay ko na lahat ng konsiderasyon sa'yo. Ma, hindi naman ho ako basta lang pasarap sa barko. Bawat sentimo ho ng pinapadala ko sa inyo, pinagpapaguran ko. Tatawagan niyo ako. Imbis na kumusta ang bungad niyo sa akin, anak, kailangan ko ng pera agad ang linyahan niyo. Ma, kumustahin niyo naman ako minsan. Di naman malaking bagay yun. Ba't mo kita kukumustahin? Maayos naman ang lagay mo dyan sa barko. Mas masarap pa nga yata ang kinakain nyo dyan kaysa kinakain namin dito ng mga kapatid mo eh. Huwag mo nga akong dinadramahan dyan. Ikaw mismo ang nagsabi sa akin na bibigyan mo kami ng maginhawang buhay. Ano to? Puro ka kwenta. Parang ibang tao kami sa'yo. Hindi niyo naman ako naiintindihan, May. Ang akin lang, hindi ho habang buhay may trabaho ako. Tatanda rin ho ako. At pag dumating ang oras na yon, di ko nakakayanin pa magtrabaho. Kaya sana lang ho habang maaga, maging masinop ho tayo. Mag-ipon tayo para ho kung sakali may nakatabi tayong pera. Di dagdagan mo yung pinapadala mo kung gusto mong makapagtabi ako ng pera. Ano bang nangyayari sa inyo, Ma? Di naman kayo ganyan dati ah. Tumatanda na ako kaya sensitive na ako. Pero ikaw, di mo man lang iniintindi ang nararamdaman ko. Nakakasama ka ng loob. Dahil lang sa pera, ginaganyan mo ako? Ako? Nanay mo? Lumalayo na ho tayo sa usapan. Resibo lang ho ang hinihingi ko. Ba't kailangan niyo ako sumbatan? May karapatan ako sumbatan ka. Kung wala ako, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Matuto kang tumanaw ng utang na loob. Tawagan ko na lang po kayo bukas. Magpalamig na muna kayo ng ulo. Huwag kang tatawag. Ayaw na kita makausap. Papadudot, hindi na nga ako makapag-focus sa duty ko dahil naiisip ko ang masasakit na salitang sinabi sa akin ni Mama. Pakiramdam ko nga ay ibang tao ang kausap niya at hindi ako. Pero kapag naiisip ko ang mga sinasabi nito na wala akong utang na loob ay hindi ko maiwasang questionin ang sarili ko kung ano pa ba ang kulang sa mga ibinibigay ko sa kanya. Dahil sa totoo lang ay wala akong pakialam kung walang matira sa akin. Ang importante ay maibigay ko ang lahat sa kanila. Napakasakit isipin na sarili kong ina ang nagdulot sa akin ng matinding sakit ng panahon na yon. Mga salita niyang tila matatalas na kutsilyong humihiwa sa buong pagkatao ko. Hindi ko na alam kung ano nga ba ang kailangan kong gawin para lamang kahit isang beses ay ma-appreciate nila ang mga efforts ko. Malalim ang iniisip ko nang marinig ko ang pag-ring ng aking cellphone. At hindi ko na yung kailangan tingnan dahil alam na alam ko kung sino ang tumatawag. Walang iba kundi ang mama ko na ang bungad sa akin ay wala na raw silang supply ng pagkain at may kailangan daw bayaran sa school ang mga kapatid ko. Pero kapapadala ko pa lamang ng pera. Kaya naman hindi ko maiwasan na manlumo. Ang akala yata nila ay napakadali lamang kitain ang perang pinapadala ko sa kanila. Lalo lang akong nanlumo nang sabihin ni Mama na naisanla nito ang bagong cellphone dahil wala na silang pambili ng pagkain. Kulang na nga lang ay ma-depress ako, Papadudot. Sa kabi-kabilang daing ni Mama. At kapag hindi pa nasunod ang gusto nito ay magwawala ito at magbibitaw ng masasakit na salita na para bang hindi niya ako anak. Laking pasalamat ko talaga na nasa tabi ko lagi si Mika at karamay ko sa lahat ng oras. Lalo na kung pakiramdam ko ay unti-unti na akong nilalamon ng depression. Babe, tahan na. Ano na naman bang pinag-awayan niyo ni tita? Ngayon lang kita nakitang umiyak ng ganyan ah. Napapagod na ako, Mika. Di ko na alam kung saan ako lulugar. Lahat ng effort ko, lahat ng sakripisyo ko, di man lang nila ma-appreciate. Shh, babe. Kung hindi ka nila ma-appreciate, hayaan mo sila. Pamilya ko sila eh. Di ko magawang di sumama ang loob. Pero hanggang kailan ka magkakaganyan? Di ko alam, babe. Napapagod na akong intindihin sila. Pero kapag naaalala ko na sila ang dahilan kung bakit ako nandito,
Pinipilit ko maging okay. Andito lang ako, babe, ha? Dadamayan kita lagi. Handa akong tulungan ka sa abot na makakaya ko. Hayaan mong tulungan kita na pasanin ang iba mong problema. Sapat na sa akin yung lagi kang nasa tabi ko. Pasanin ko to. Ako dapat na magbuhat. Pero nahihirapan din ako pag nakikita kitang ganyan. Hindi ko matanggap na nandito nga ako pero hindi naman kita matulungan. Ang dami mo nang naitulong sa akin. At sobrang nagpapasalamat ako sa lahat. Alam mo namang mahihingahan mo ko, di ba? Kung ano man ang problema mo, handa akong makinig. Yung mga pinapadala ko kay mama, di ko alam kung nagagastos ba sa tama. Ayaw niya akong bigyan ng mga resibo. Puro siya palusot, alam mo yun? Yung kapag wala na siyang alam na palusot, susumbatan na niya ako, aawayin. Ang masaklap pa nga, kung sabihin niya ako na wala akong utang na loob na anak, parang wala akong nagawang tama. Ayoko mag-isip ka ng kung ano-ano, ha? Pero paano kung... Paano kung ano? Paano kung may bisyo pala si Tita Susan na hindi mo alam, na hindi lang niya sinasabi? Bisyo? Oo, kasi kahit mag-grocery sila ng pang-isang buwan o magbayad ng mga bills, hindi mo uubos agad ang 75K eh. Babe, unless na may iba silang ginagawa sa pera. Hindi ko sinasabi to para siraan sila, ha? Pero ang laki talaga ng chance na may bisyo nga sila. Anong bisyo naman, babe? Ang sabi sa akin ni mama, may mga utang siyang binabayaran. Anong utang naman yun? Di ko alam. Alam mo namang di nagsasabi si mama eh. Pero mabalik tayo. Ano nga kayang bisyo niya? Ay nako, ano pa ba? Kundi drugs, siguro alak, pwede rin namang sugal. Ang daming naa-addict sa sugal, babe. Yung iba nga nababaon pa sa utang dahil hindi nila kayang mabuhay nang hindi nagsusugal kahit magbenta pa sila ng gamit, magsanla. Gagawin talaga nila basta makapagsugal lang sila. Ay... Bakit, babe? Sorry ha kung nasabi ko yun. Huwag mo nalang pansinin. Hindi, babe. Wala kang kasalanan. Ba't nga ba hindi ko agad naisip yun? Ang alin? Na baka may bisyo sila? Oo. Dating sugarol si mama pero di naman malala. Maliliit lang din siya kung tumaya. Maliliit kasi yun lang yung kaya niya. Pero iba na ngayon, babe. Nakakahawak na siya ng malaking pera. Pero kung tatanungin ko siya, sigurado namang di siya aamin. Bakit hindi mo subukang kausapin yung mga taga sa inyo? Magtanong-tanong ka kung ano na ba talaga nangyayari sa pamilya mo. May social media naman eh. Subukan mong kumontak ng kakilala mo para masimulan mo nang magtanong. Nagdadalawang isip man ako noon, Papa Dudut, ay sinunod ko pa rin ang suhestyon sa akin ni Mika. Gusto ko na rin kasing malinawan ang isipan ko at para sa ikakatahimik na rin ang loob ko. Ang hirap na kasi para sa akin na magtrabaho ng sobrang daming problemang iniisip. Madalas nga ay naiisip ko na lamang na itigil na lamang ang suporta ko sa pamilya ko. Total ay naaalala lamang nila ako kapag araw ng sweldo. Pero at the end of the day ay mas nangibabaw pa rin ang pagmamahal ko sa kanila. At kahit na anong pagod ko, ayos lang basta alam ko na nabibigyan ko sila ng maginhawang buhay. Sa libreng oras ko nga ay nagtiyaga akong maghanap sa social media ng mga kakilala na taga sa amin. Sa dami na nga ng mga sinearch ko ay iilan lang ang lumitaw at naka-private pa ang profile kaya hindi ko rin mai-add at mai-message. Halos 2 araw rin akong ganon. Hanggang sa may isang profile akong nakita na naka-public. Bagamat taga sa amin ay hindi ko naman yon ka-close. Mabibilang lang din yata sa daliri ang pag-uusap namin noong nasa Pilipinas pa ako. Pero wala na akong sinayang na panahon at in-add friend ko siya. Saka ako na nag-iwan ng mensahe na may gusto akong itanong sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa 2 araw nga ng pagtsatsaga ko ay nahanap ko nga ang social media account ni Chris. Siya na lamang ang huling pag-asa ko dahil siya na lamang ang kilala kong malapit sa amin. Ang bahay kasi namin ay matatagpuan sa liblib na bayan ng Nueva Ecija at halos lahat ng bahay doon ay may kalayuan sa iba pang mga bahay. Hindi man kami close ni Chris ay kinapalan ko na ang mukha ko at inad ko siya at nag-iwan pa ako ng mensahe.
Bahala na kung sasagutin niya yon o hindi. Araw-araw ay naghihintay ako ng pag-accept niya sa friend request ko. O kaya naman ay mag-reply man lamang siya sa message ko pero wala akong natanggap na sagot mula sa kanya. Habang dumadaan nga ang mga araw ay mas lalo akong nakakaramdam ng anxiety na hindi ko naman nararamdaman dati. Pakiramdam ko rin noon na tipong malapit na ako sa katotohanan pero parang ayaw ko na lamang alamin. Nauubusan na rin po ako ng pag-asa sa pag-iisip na baka hindi na rin active ang account na yun ni Chris. Pero nagulat ako ng isang gabi ay siya mismo ang tumawag sa akin. Buti na lamang at off duty ako kaya agad kong nasagot ang pagtawag niya sa akin, Papa Dudut. Hello, Chris? Hello pre, kala ko namamalikmata lang ako kaya tinawagan ko para makasigurado. Kamusta buhay barko? Ayos naman. Ano nga pala itatanong mo? Parang importante ah. Importante talaga. Kaya nga kinapalan ko na yung mukha ko na i-message ka. Willing naman ako sagutin ang tanong mo. Basta alam ko lang ay sasagot. Doon ka pa rin ba nakatira malapit sa amin? Oo, wala naman kami ibang lilipatan eh. Ba't mo natanong? Itatanong ko lang sana kung alam mo bang mga pinagkakaabalahan ng mama ko. Hello? Chris? Andyan ka pa ba? Oo, nandito pa ako. Ano nga ulit yung tanong mo? Baka ka ako alam mo kung ano pinagkakaabalahan ng mama ko. Bakit? Panay na ba hingi ng pera sa'yo? Ikaw naman ngayon ang di makasagot. Nabigla lang ako. Paano man nalaman na nanghihingi siya lagi ng pera sa akin? Malamang, nasa barko ka eh. Tsaka hula ko lang naman yun. May alam ka ba? Bago ko sagutin yan, ipangako mo muna na wala ka pagsasabihin na kahit sino na ako nagsabi sa'yo. Oo, pangako. Hiwalay na ang nanay at tatay mo. Ha? Teka, paano nangyari yun? Ganito kasi yan pre. Nahuli ng tatay mo si Aling Susan na may lalaki. Kaya sila naghiwalay. Imposible! Di magagawa ng mama ko yan! Makikinig ka ba o di ko na lang itutuloy itong kwento? Basta ako, sinasabi ko lang sa'yo lahat ng alam ko. Kasi karapatan mo naman yun. Pasensya na. Sige, ituloy mo lang. Ayun na nga. Nahuling may lalaki nanay mo kaya naghiwalay sila ng tatay mo. Eh yung lalaki pala ng mama mo, dakilang sugarol. As inadik na. Ang mama mo, panay ang buntot doon sa lalaki. Magkasangga nga sila lagi sa sugal eh. Ang laki pa ng mga taya eh. Sa sobrang adik na nga nilang dalawa sa sugal, nabaon na sila sa utang. Kaya nagtatago ngayon ang mama mo sa aking lalaki niya. Wanted sila dito. Paano? Ang dami nilang utang na di binayaran. Parang laging fiesta rito nung nandito pa sila. Lagi sila nagpapasugal dito dahil marami naman daw silang pera. Bangka pa nga mama mo. At sinasabi ko sa'yo, ang laki ng perang natatalo sa kanya kaysa sa kinakabig niya. Eh yung mga kapatid ko, kasama ba ng mama ko? Hindi, nandun lang sa bahay niyo. Pero di na sila nag-aaral. Yung sumunod sa'yo, ang alam ko nagtatrabaho sa bar para may makain sila. Ewan ko sabi-sabi lang naman yan. Kaya hindi ako sigurado sa parte na yan. Natapos ba yung bahay na pinapagawa ko? Anong bahay? Ganun pa rin naman ang itsura ng bahay niyo. Walang pinagbago mula nang umalis ka. Lumong-lumo ako sa mga nalaman ko mula kay Chris, Papa Dudut. Halo-halong emosyon din ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Gusto kong sumigaw, manakit pero alam kong wala naman yung maidudulot na maganda. Naisip ko na nga lang na baka gawa-gawa lamang yun ni Chris pero wala naman itong mapapala kung sakali. Hindi ko lubos maisip na magagawa yon sa akin ni Mama. Nagtiwala ako sa kanya pero ninustay niya lamang ng parang maliit na halaga ang pera ko. Nagmistula siyang one-day millionaire sa dami ng perang sinayang niya sa loob ng isang araw. Gusto kong sumbatan si Mama pero hindi ko naman siya makontak. Sa totoo lang ay napakahirap malayo sa pamilya para lamang kumita ng pera tapos malalaman ko na lamang na napunta sa walang pinaghirapan ko. Nang malaman ko nga ang tungkol sa bagay na yon ay hindi ko kinumpronta si Mama.
Naghintay ako na umamin siya sa akin pero nang tumawag siya sa akin, imbis na kumustahin ako ay paghingi ulit ng pera ang bungad niya sa akin, Papa Dudut. Anak, naku, ngayon lang ako nakatawag at ang dami kong inaasikaso. Patapos na rin kasi tong bahay na pinapagawa natin. Mabuti naman ho kung ganon. Kaso anak, may konting problema. Ano ho ba yon? May mga konting materyales pa kasi na kailangang bilhin para matapos na talaga. Magkano ho ba nga abutin? Anak, mga 100K pa kasi yung kailangan. Ang laki naman ho. Akala ko ba konti na lang ang materyales na kailangan? Oo, yan kasi hinihingi sa akin ng gumagawa. Mga tiles yan, tapos brace para sa hagdan. Tapos papagawa pa ako ng built-in cabinet. Di naman ho siguro aabutin ng 100K yan. Konti lang naman ho yung materyales na yan. Ano ka ba naman, anak? Siyempre mga mamahalin na materyales ang gagamitin. Ma, hanggang kailan nyo ba ako balak lokohin? Ha? Anong lokohin? Ano ba pinagsasasabi mo dyan? Alam ko na ho ang lahat. Lahat ng katotohanan. Kaya please ma, magsabi na kayo ng totoo. Anong totoo ba kasi ang sinasabi mo? Wala akong nililihim sa'yo. Ano na naman ba to dyan? Ma, alam ko pinansusugal nyo lang yung mga perang pinapadala ko sa inyo. Alam ko rin na wala talaga kayong bahay na pinagawa. Ha? Pinagsasasabi mo? Saan mo naman nakuha yung maling balita na yan? Di na ho importante kung saan ko nalaman. Ang gusto ko lang ho, magsabi kayo ng totoo. Wala akong ipapaliwanag dahil totoo lahat ng sinasabi ko. Ba't ang dali mo nagtitiwala sa iba kaysa sa sarili mong nanay? Di mo ba naisip na baka sinisiraan lang ako ng taong yon kasi gusto niyang siyang makinabang sa'yo? Hindi ho lahat ng tao kagaya nyo. At anong gusto mong palabasin? Ma, alam nyong mahal na mahal ko kayo. Kaya nga lahat ng hingin nyo sa akin binibigay ko. Pero sana naman naisip nyo na hindi ako umiiri ng pera. Nagre-reklamo ka? Kung tutusin kulang pa yung mga hinihingi ko kapalit na sakripisyo at hirap ko simula nung bata ka. Di ko ho nakakalimutan yun, ma. Pero siguro naman ho, nabayaran ko na yun. Na kung tutuusin, di ko naman talaga obligasyon na bayaran ng mga yun. Wala ka talagang utang na loob! Ano ba pinagmamalaki mo? Yung kakapiranggot na kinikita mo sa pagsisiman mo? Umangat ka lang ng konti, kala mo naman kung sino ka na? Tandaan mo, nakatapos ka dahil sa akin. Hindi ka aangat kung hindi dahil sa akin. Sige, sumbatan nyo lang ako. Pero ito lang masasabi ko sa inyo. Wala akong utang na loob na dapat bayaran dahil di ko naman ginusto na ipanganak sa mundong to. Kayo may gusto magkaanak. Pero kahit na ganon, ginawa ko lahat para maibigay sa inyo lahat na kailangan nyo. Para guminhawa ang buhay nyo dahil yun ang pangarap ko para sa pamilya natin. Pero sinira nyo ang pangarap kong yun. Sinamantala nyo yung labis na pagmamahal ko sa inyo. Di nyo man lang naisip na baka napapagod din ako. Na kailangan ko rin ng tao masasandalan kapag pagod ako. Sa lahat ng tao, kayo dapat ang karamay ko. Pero nang dahil sa pera, nag-iba ang trato nyo sa akin. Huwag mo akong dramahan! Sige, maniwala ka sa ibang tao kaysa sa akin na nanay mo! Diyan ka naman magaling! Wala ka nang ibang ginawa kundi kwentahin lahat ang pinapadala mo sa akin! Pasalamat ka nga dahil sa akin nakapagtapos ka ng pag-aaral! Nakapagsiman ka! Utang na loob mo sa akin ang tagumpay na tinatamasa mo ngayon! Kaya gano'n nyo nalang waldasin ang perang pinapadala ko. Ma, alam kong hiwalay na kayo ni Papa at may iba na kayo kinakasama. Pasensya na ma, magalit na kayo sa akin ng husto. Pero hindi ko kayo padadala ng pera hanggat di kayo nagtatanda. Ang kapal naman ang mukha mong sabihin sa akin yan! Ang pera mo, pera ko rin! Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo? Subukan mong hindi magpadala ng pera! Wala akong pakialam! Itatakoy talaga kita bilang anak! Papa Dudut, hindi ko po akalain na sa ginawa kong pagkumpronta kay mama ay magagalit siya ng husto na kulang na lamang ay isumpa niya ako. Napakasakit lang isipin na imbes na aminin niya yung pagkakamali niya ay ipinipilit pa niya na tama siya. Ayaw niyang tanggapin na tama naman ang sinasabi ko nang dahil sa pera ay napakalaki ng pinagbago niya.
Hindi ko alam kung paano ko siya mapapaliwanagan. Nanghangad ko lamang ay kung ano ang makakabuti sa kanila. Pero dahil sa pagmamalasakit kong yun at pagsasabi ng totoo ay ako pa ang lumabas na masama. Sobrang sakit papadudot na sarili kong ina ay itinuturing po akong kaaway ng dahil lamang sa pera. Pakiramdam ko ay wala nang mas mahalaga sa kanya kundi ang perang pinapadala ko buwan-buwan. Matapos nga ang pagtatalo naming yon ay hindi na muling tumawag sa akin si mama. Sinubukan kong kontakin siya pero cannot be reached na ang numero niya. Sa totoo lang, papadudot ay nakokonsensya ako ng gusto. Naiisip ko kung bakit hindi ko na lamang siya hayaan sa luho niya. Pero naisip ko rin na napakahalaga para sa akin na makapagpundar ako bago man lang ako mawalan ng trabaho o kaya ay hindi ko na kayang magtrabaho. Hindi naman siguro mali na isipin kung isecure ang kinabukasan namin kapag dumating na yung oras na hindi ko na kayang magtrabaho. Nang matapos nga ang kontrata ko sa barko ay bumalik ako ng Pilipinas kasama ang nobya kong si Mika. Sa pagbabalik ko roon ay sabot-saring kwento na ang narinig ko patungkol sa pamilya kong hindi na mahagilap dahil nagtatago sa mga pinagkakautangan. Hindi naman lingid yon sa akin dahil ikinuwento na sa akin lahat ni Chris sa mga nangyari. Ang tanging concern ko lamang ng mga panahong yon ay ang mga kapatid ko na dapat ay nag-aaral. Pero ang sabi naman ng mga kapitbahay namin ay kasama sila ni mama at hindi na nila alam ang buong kwento. Kung kasama man sila ni mama ay medyo panatag na ako dahil alam kong magkakasama sila. Pero madalas ay napapaiyak na lamang ako kapag naaalala ko ang lahat ng perang dapat sana ay naipagpatayo ko na ng bahay. Alam kong wala na akong magagawa dahil nangyari na ang mga nangyari at tinanggap ko na lamang na nasa mabubuting kamay na ang lahat ng pinagpaguran ko. Unti-unti kong natanggap ang mga nangyari, papadudot. Salamat sa mga words of wisdom ni Mika at nagkaroon ako ng motivation at pag-asa sa buhay. Kaya nang makasampa muli ako ng barko ay nagsimula na ako mag-ipon para sa dalawang bagay. Una ay para sa bahay namin ni Mika at para na rin sa kasal namin. Hindi ko na rin naman kasi gugustuhin na magkahiwalay pa kami. Napakalaki ng naitulong ni Mika sa buhay ko at hindi man pinansyal ay napakalaking bagay ng mga salita niya na laging nagpapagaan ng kalooban ko at nagpapaliwanag ng isipan ko. Nang matapos nga ang dream house namin ay nagpakasal na kami, papadudot. Simple lamang at mga importanteng kamag-anak at kaibigan lang ang imbitado. Isa nga dapat yon sa pinakamasayang parte ng buhay ko pero dahil wala ang mga magulang at pamilya ko sa espesyal na araw na yon ay hindi ko napigilang maging malungkot. Pero alam ko namang walang mangyayari kung magbumukmuk ako kaya naman minabuti ko na lamang na magsaya kasama ang aking noon ay asawa na. Naging maayos at masaya ang pagsasama naming dalawa ni Mika at nagtutulungan kami sa lahat ng bagay. Hati kami sa mga gastusin sa bahay at nakapagpundar na rin kami ng dalawang kotse na pinaghatian namin pareho. Papadudot ang akala ko noon ay hindi ko na makikita pa si mama. Pero nagulat na lamang ako isang araw dahil siya mismo ang tumawag sa akin. Hindi ko na inisip kung saan niya nakuha ang bagong number ko at agad kong sinagot ang tawag niya. Umiiyak siya sa kabilang linya at panay ang hagulhol. Humihingi siya ng tawad sa akin at nakiusap na tulungan ko siya kahit na sa huling pagkakataon lang. Tinanong ko naman kung ano ang maitutulong ko at sinabi niya sa akin na nakakulong siya dahil ipinakulong siya ng pinagkakautangan niya. Hindi nga ako nagdalawang isip at nang matapos ulit ng ang kontrata ko sa barko ay agad akong umuwi ng Pilipinas para sadyain si mama. Ang akala ko nga ay nakalaya na siya dahil mahigit 1 taon din bago natapos ang kontrata ko. Pero inabutan ko pa rin siya sa loob at sobrang saya niya nang makita niya ako. Panayang hingi niya ng tawad sa akin lalo na sa mga sinabi niya. Ang sabi niya ay magbabago na siya basta tulungan ko lang daw siya na makalabas doon. Bilang isang anak na mahal ang kanyang ina
ay hindi ako nagdalawang isip na bayaran ang piyansa niya para tuluyan na siyang makalabas. Sa ngayon ay kasama ko na ulit ang pamilya ko maliban na lamang kay Papa, pero may mga pagkakataon na nagkikita kami kapag may okasyon. Nagbago na rin si Mama at ramdam kong nagsisisi na siya sa mga pagkakamali niya at sana'y magtuloy-tuloy na yon. At dito ko na nga po tinatapos ang aking kwento. Naway magsilbi po itong eye-opener sa mga magulang na ang tingin sa mga anak ay isang investment plan. Maraming salamat po kung isa po itong sulat ko sa maswerteng mapili po ninyong basahin. More power po sa inyong programa. Ang inyo pong kapuso at kabarangay, John. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever! Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Isang malaking responsibilidad na masasabi ang pagkakaroon ng anak. Kapag hindi ka handa ay huwag kang gumawa. Ikaw kabarangay, handa ka bang magkaroon ng sariling pamilya? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Lena, 30 years old at isa sa mga masusugid ninyong tagapakinig sa Spotify ng Barangay Love Stories. Kaya naman na-inspire din po ako magpadala ng kwento sa inyo. Neto lang nakaraan ay naganap ang lahat ng ibabahagi ko sa inyo. Ito ang naging dahilan ng malaking pagbabago sa akin. Hindi po ako mahilig sa commitment. Lagi akong takot kapag usapang commitment na papadudot. Gusto ko ay casual lang. Lagi akong nakatambay sa mga online dating site para makahanap ng mga papayag sa gusto ko. Casual lang. One night stand. Kasama tuwing nalulungkot kapag nag-iisa. Yun lang naman ang hanap ko. Kapag may gusto ng something more, syempre atras kagad ako. Aminado kong emotionally unavailable akong tao, papadudot. Kaya siguro tinuruan ako ng leksyon ng Diyos. Nakilala ko sa isang online dating site si Jonathan. Mas bata siya sa akin ng 3 taon. Alam niya kung ano ang pinasok niya at hindi naman siya humiling ng kahit na ano. Gusto lang din niya ng laro. Gusto lang din niya ng kasama at laro. Pinayagan ko yun. Unang pagkikita pa lang namin ay may nangyari na kaagad sa amin. Nagkaroon kami ng koneksyon, pero sa kama lang. Masaya naman siyang kasama, kaya naulit ng ilang beses ang pagkikita namin na lahat ay nauuwi sa pagsisiping. Maganda talaga ang koneksyon namin sa kama. At iyon ang naging dahilan para aksidente niya akong mabuntis. Hindi kami nag-ingat dahil nadala kami ng init ng katawan. Hindi ko yon natanggap kaagad. Hindi naman ako handang maging ina pero nangyari na. Ayaw ko namang ipalaglag dahil para sa akin ay wala namang kasalanan ang nasa sinapupunan ko. Dahil dito papadudot ay kinausap ko si Jonathan tungkol sa ipinagbubuntis ko, papadudot. Anong oras? Saka saan pala tayo magche-check-in? Hindi mo sinabi sa akin sa chat. Mag-usap muna tayo. Sige, order lang ako ng beer natin. Asan ba yung waiter dito? Bawal sa akin ang beer. Orange juice na lang. Kailan pa naging bawal sa'yo ang beer? Ginagawa mo na ng tubig ang alak kapag nagkikita tayo eh. Dati yun, iba na ngayon.
Bakit biglaan na ata ang pagbabago mo? Hindi ako ready. Buntis ako. So, hindi na tayo pwedeng mag-check-in? Narinig mo pa sinabi ko? Oo, buntis ka mo. So hindi na tayo pwede mag-ano? Di ba bawal yun kapag may baby na sa tiyan? Hindi mo man lang ba tatanungin kung sinong ama ng dinadala ko? Ako ba o iba? Malamang ikaw! Alam mo namang ilang buwan na tayo nag-aano? Malay ko ba kung may on the side ka pa dyan? Seryoso ako, Jonathan. Totoong buntis ako at ikaw ang ama. Eh di congrats sa akin. Magiging ama na ako. Hindi ako nakikipaglokohan hindi to prank. Alam ko, Eh ba't ganyan ang reaksyon mo sa binalita ko? kasi masaya ako. Masaya? Hindi planado tong pinagbubuntis ko. Ako lang ba ito nagpapanik sa sitwasyon natin? Hindi ko nga alam kung bakit ka nagpapanik. Eh malaking blessing ang isang sanggol. Pues hindi ako ready sa blessing na to. Kaya kung may kilala kang santo na malapit sa Diyos, dasalan mo na para bawiin to. Uy, wag naman. Gusto ko pang maging tatay. Paninindigan ko yan. Seryoso ka ba, Jonathan? Hindi biro tong pinagbubuntis ko. Malaking pagbabago to sa buhay natin. Ano naman ngayon? Balang araw naman magiging nanay ka at magiging tatay din ako. Maaga lang nangyari sa atin, pero nakatadhana na to. Sigurado ako. Nakatadhana akong mag-rescue ng mga aspin at maging cool na tita, hindi maging ina. Eh saya na yung role na binigay sa'yo ng Diyos. Huwag ka nang pumalag. Mahalin mo na lang. Hindi ko alam kung bakit ganyan ang reaksyon mo eh. Pero mamaya lang, sigurado akong matatauhan ka na. Maiisip mo na hindi ka pa handang maging ama. Malabo yan. Gusto ko talagang maging ama. Saka pwede naman na akong magkaroon ng anak sa edad ko. Huwag kang pakakasiguro. Gusto ko talagang maging ama para may i-flex ako sa Facebook. Karamihan kasi ng mga tropa ko may mga anak na. Makijoin na rin ako. Saka para may dahilan ako para tumakas kapag sobra na sa inuman. Higit pa sa pagpe-flex sa Facebook ang pagkakaroon ng anak. Malaking responsibilidad to. At willing naman akong akuin kung gusto mo. Huwag mo sanang ipapalaglag ha. Araw-araw akong makokonsensya kapag ginawa mo yan. Alam ko karapatan mo bilang babae kung gusto mong ituloy ang pagbubuntis mo o hindi. Pero sana maisip mo na hindi ka naman nag-iisa sa pagharap niyan. Andito ako. Kami ni nanay. Ipapakilala kita sa kanya. Magugustuhan mo siya. Jonathan! Ramdam ko na natatakot ka. Siguro mamaya makakaramdam din ako niyan. Pero mas inunahan kasi ako ng saya. Ikaw din. Baka mamaya maging masaya ka na sa bagong blessing na dumating sa buhay natin. Papadudot na wala na ako ng enerhiya na makipagtalo pa kay Jonathan. Kahit na ilang beses kong pinaramdam sa kanya na hindi biro ang pagkakaroon ng anak, ayaw pa rin niyang makinig. O ayaw niya lang pakinggan dahil masyado siyang in love sa ideya na magkakaroon na siya ng i-flex sa Facebook. Tinawagan nito ang kanyang nanay para ibalita ang mga nangyari. Mukha namang maayos ang naging usapan nila, Papadudot. Mukhang mabait din ang nanay niya. Pagkatapos noon ay sinabi ni Jonathan na gusto ng nanay niya na tumira muna ako sa kanila habang nagbubuntis ako. Gusto nilang alagaan ako at ang magiging anak ko. Aaminin ko na natouch ako sa mga sinabi ni Jonathan. Yun kasi ang unang beses na may trumato sa akin na parang isang pamilya. Wala kasi akong nakagisnang magulang. Lumaki ako sa tiyahin ko at noong mismong dibo ko ay kinausap na niya ako para umalis na sa bahay niya. Hindi na raw niya ako kayang buhayan pa. Nasa tamang edad naman na raw ako para makapagtrabaho. Umalis ako sa bahay ng tiyahin ko sa mismong 18th birthday ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta noon. Bitbit ko ang dalawang malaking bag kung saan ay nakalagay ang mga gamit ko. Pansamantala ay nakitira ako sa best friend ko. Umalis din ako makalipas ang 2 buwan dahil panayang parinig sa akin ng mga magulang niya. Nakahanap ako ng trabaho at nagsumikap. Mula sa pagbe-bed space ay nakakuha na ako ng sarili kong kwarto. Paunti-unti ay umayos ang buhay ko. Ito ang dahilan kung bakit natatakot akong mapalapit at mapamahal sa iba. Natatakot ako na isang araw ay abandonahin din nila ako tulad ng ginawa ng mga magulang at tiyahin ko. Kaya naman malaking pagbabago talaga sa akin at tinanggap ako nina Jonathan at ng kanyang nanay
At masarap pala yon sa pakiramdam, Papa Dudut. Ikaw pala si Lena? Opo, tita. Nanay na lang ang itawag mo sa akin. Magkakaapo na ako sa inyo, kaya dapat magulang na rin ang trato mo sa akin. Salamat po, nanay. Ayan, 2 na ang anak ko. Ayos lang po ba talaga sa inyo na tumira ako rito? Oo naman. Ako nga tong nangulit kay Jonathan na dito ka tumira. Lalo na nung nalaman ko na umuupa ka lang daw ng kwarto. Tama ba? Opo, yun lang kasi yung kaya ng sahod ko eh. May mga kasama ka ba ron na tenants? Marami po, paupahang mga kwarto talaga yun. Naku, sakto palang kinuha na kita rito. Hindi makakabuti kung napapaligiran ka ng maraming tao. Maniwala ka sa akin. Mabilis ma-stress ang mga buntis. Dito ka na lang talaga. Mas maaalagaan ka pa namin ni Jonathan. Nasan po ba si Jonathan? Hindi kasi siya nagre-reply sa mga chat ko. Pabalik na yon. Pinabili ko lang ng merienda natin at saka ibang kailangan mo. Ay, nakakahiya naman po. May pera naman po ako. Ako na lang pong gagastos sa mga pangangailangan ko. Ay hindi pwede. Hati kayo ni Jonathan. Pag lumabas ang bata, sisiguraduhin ko naman na si Jonathan na ang magtatrabaho para masustentuhan lahat ng pangangailangan ng apo ko. Hindi ko naman po pwedeng iasa sa kanyang lahat eh. Kawawa naman siya. Makakapagtrabaho pa rin naman ako, makakapag-ipon pa para panghanda sa panganganak ko at sa iba pang mga pangangailangan naming mag-ina. Lena, naisip ko lang, paano kaya kung pagkatapos mong manganak huminto ka na sa trabaho? Para naman matutukan mo ang anak mo. Wala ka naman po problemahing bayarin sa upa kasi libre na ang lahat dito para sa'yo. Pero gusto ko pa rin po sanang may trabaho para mas malaki ang maipon namin ni Jonathan para sa anak namin. Iba na talaga ang henerasyon ngayon, ano? Nung panahon kasi namin, kailangang huminto sa pagtatrabaho ang mga nanay para may magbantay sa mga anak. Kaya ko naman pong pagsabayin. Ay naku, sa una lang yan. Pero kapag nahawakan mo na ang anak mo, halos ayaw mo nang bitawan at ayaw mo na ring bumalik sa trabaho. Lagi mong mamimiss, lagi kang mag-aalala. Marami akong pamangkin na ganyan ang nangyari. Saka ako na po siguro po problemahin kapag nandun na ako. Sa ngayon, gusto ko pa rin pong magtrabaho para maiabot naman po ako sa inyo kahit papaano. Hindi mo kailangan akong abutan. Ano ka ba? May pinagkakakitaan naman ako. Ipunin mo na lang para sa anak mo. Salamat po, tita. Anong tita? Di ba nanay na ang itatawag mo sa akin? Hindi pa rin po ako sanay. Sanayin mo na. Kasi magtatampo ako sa iyo kapag hindi. Wala po kasi akong tinawag na nanay mula pagkabata. Kaya parang ang hirap sanayin ng dila ako na banggitin ng salitang yan. Nakwento nga sa akin ni Jonathan. Kaya pinilit ko talaga siya na kunin ka rito. Kailangan mong magkaroon ng isang ina para alam mo kung paano maging ina sa magiging anak mo. Salamat po, nanay. O kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Ituring mo akong isang ina. Salamat po. Nay, Lena, nakabili ako ng merienda. Okay bang paglihian mo tong inihaw na mais at taho? Bakit naman ikaw ang magdidesisyon sa paglilihian ni Lena? Hindi ba pwede yun? Natakam kasi ako nung nakita ko to sa palengke eh. Ikaw ata ang naglilihi eh. Ganyan din ang tatay ni Jonathan dati. Siya ang nauunang maglihi kesa sa akin. Dalin mo na rito yung mais sa taho na yan. Maski ako nadamay sa paglilihi mo, Jonathan. Nagkatawanan at nagkantsawan pa ang mag-ina habang hinahanda ni Jonathan ang merienda namin, Papa Dudut. Napangiti na lamang ako. Ganito pala ang pakiramdam na mapabilang sa totoong pamilya. Tahimik lang ako noon at pinagmamasdan silang dalawa. Ang saya nilang tignan.
hindi ko yon naranasan. Hindi ko man na-experience ang bonding na ganoon pero ramdam ko na masaya yon sa pakiramdam. Kita ko naman sa mga mata nilang dalawa na maganda ang koneksyon nilang mag-ina. Nagkakwentuhan na rin kami tungkol sa pamilya ni Jonathan. Nalaman ko na 10 years old pa lamang si Jonathan nang mamatay ang tatay nito. Isang seaman, malaki naman ang naiwang pera sa kanila. Sapat para masustentuhan ang pag-aaral ni Jonathan hanggang kolehiyo. Pero hindi na rin nakapagtapos ng kolehiyo si Jonathan dahil tinamad na ito. Tinanggap na lamang yon ng nanay niya. Ang nanay niya ay isang retired na guro sa elementarya. Hindi na kasing laki tulad ng dati ang hawak nilang pera, pero sapat lamang ang meron sila para sa simple at komportableng buhay. Si Jonathan naman ay nagtatrabaho bilang ahente ng mga sasakyan. Marami akong nalaman tungkol sa kanilang pamilya. Masaya ako sa mga nalaman ko. Naisip ko na safe ang magiging anak ko sa poder nila. Ramdam ko. Kaya naman ang bilis lang din gumaan ang loob ko sa kanila, Papa Dudut. Sa pagdaan nga ng mga araw ay mas lalong tumitindi ang saya ko. Sa wakas ay nagkaroon na ako ng pamilya. Siguro nga ay totoo ang sinabi ni Jonathan. Malaking blessing ang sanggol sa aking sinapupunan dahil sa pinagbubuntis ko ay na-bless ako ni Lord ng pamilya sa katauhan ni nanay at ni Jonathan. May mahihiling pa ba ako? Parang wala na. Kontento na ako sa piling nila at sa direksyon ng buhay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabilis lang na lumipas ang mga buwan. Nakapanganak na ako sa wakas at babae ang isinilang ko. Malusog at hindi ako binigyan ng problema habang nagle-labor. Pinangalanan namin siyang Mika. Sinunod ko sa pangalan ng best friend ko. Mula nung isinilang ko si Mika, mas dumoble ang pag-aasikaso ng nanay ni Jonathan sa akin. Tinuro niya sa akin lahat ng kailangan kong malaman sa pag-aalaga ng sanggol. Mas kaya pa nga niyang patahanin ang anak ko kesa sa akin. Sanay na talaga siya at hindi pa rin daw niya nakakalimutan ang pag-aalaga ng sanggol dahil halos lahat ng pamangkin niya ay siya rin ang nag-asikaso. Mahilig kasi sa bata ang nanay ni Jonathan. Nakita ko naman yon kung paano niya mahalin si Mika. Pansamantala nga ay ang nanay ni Jonathan ang katabi ko sa kwarto. Para mabantayan niya si Mika, si Jonathan naman nung lumagpas ng isang buwan ng baby namin ay nakitulog na rin sa kwarto. Sa sahig siya natutulog, Papa Dudut. Katabi ko pa rin sa kama ang nanay niya. Natatakot kasi ang nanay ni Jonathan na baka maipit nito ang baby namin. Malikot daw kasi si Jonathan matulog. Totoo naman. Ilang beses ko na yung na-experience kahit nung hindi pa ako nabubuntis. Alam na alam talaga ng nanay ni Jonathan kung paano kami alaga ang mag-ina. Habang buhay kong ipagpapasalamat na napunta ako sa kanila. Ang tanging naging problema ko na lamang ay si Jonathan. Napansin ko kasi na after kong manganak ay parang tinamad na siyang mag-alaga ng anak namin. Hindi ko naman siya inuobligang gawin oras-oras ang pag-aalaga. Pero napansin ko kasi na parang umiiwas siyang gawin yon, Papa Dudut. Oh, isoli ko na si Baby Mika sa'yo. Kala ko hindi na kayo matatapos mag-selfie. Ayaw kasi niyang umiti. Hindi pa talagang ngingiti yan. Iyak pa lang naman ang alam niyan. Hindi tuloy ako makahanap ng ipopost sa Facebook. Hindi maayos lahat ng kuha naming dalawa. Kahit blurred pa ang kuha mo sa kanya, ilalike pa rin yan sa Facebook. Basta baby, matik na yun. Sige na nga. Bakit nga pala bihis na bihis ka wala ka namang pasok ngayon? Holiday, diba? At long weekend. So bakit nga? Andito ka lang naman sa bahay kung makaporma ka para kang may liligawan sa labas. Selos ka ba? Sabi nila kapag kakapanganak pa lang ng babae, nagiging silosa raw. Totoo ba? Ay nako, alam mong setup natin. Nagsasama tayo para sa bata, wala tayong relasyon. Oo na. Talaga to.
Lagi na lang takot sa commitment. Ipaliwanag mo na kaya kung bakit nakaporma ka. Para maganda ang selfie namin ni baby. Oh, tapos na kayo mag-selfie. Magubad ka na. Grabe to. Kakapanak lang, gusto na agad akong hubaran. Huy, pagalingin mo muna ang tahi mo bago tayo bumira. Ang dumi ng isip mo. Ang ibig ko sabihin, magpalit ka na ng pambahay para komportable ka na at matulungan mo na rin ako sa pagbabantay kay baby. Aalis ako. Saan ka naman pupunta? Out of town, kasama ang mga katrabaho at tropa ko. Ngayon na? Oo, kaya nga ako nakabihis, di ba? Hinihintay ko na lang yung tropa ko magsusundo sa akin. Eh bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Hindi mo man lang pinaalam. Bakit ako magpapaalam? Wala namang tayo. Diyos! Seryoso ako. Alam mo naman kailangan kita sa pag-aalaga ng baby natin eh. Kaya nyo na yan ni nanay. Hindi nyo nga ako kailangan eh. Pangpasikip lang ako sa bahay. Pero Jonathan, hindi naman pwedeng iasa na lang natin sa nanay mo lahat ng pag-aalaga sa anak natin. Gusto naman niya. Kahit na. Responsibilidad natin ang anak natin. 3 araw lang naman ako mawawala. Lunes ng gabi, nandito na ako. May pasalubong pa ako para sa'yo. 3 araw? Long weekend, di ba? Sinusulit lang namin. Minsan lang kasi makapagbakasyon. Marami pa namang long weekend sa kalendaryo. Baka naman pwedeng magpaska muna ngayon. Nakita mong kapapanganak ko pa lang eh. Hindi pwede. Nakapag-ambag na ako sa tutuluyan namin at sa gas. Susulitin ko na. Eh, bawiin mo na lang yung ambag mo para ipandagdag natin sa pambili ng diapers at vitamins ni baby. Lalong hindi pwede. No refund sa ambag. Kawawa naman mga kasama ko kung kukunin ko yung ambag ko. Planado na yung budget eh. Sana kasi nagsabi ka man lang sa akin para napag-usapan natin kung pwede kang tumuloy o hindi. Sobra ka namang istrikto. Ngayon lang naman ako magbabakasyon. Pero parang lagi kang nakabakasyon eh. Kahit nandito ka lang sa bahay, hindi kita halos nakikitang pumapasok dito sa kwarto para tulungan ako kay baby. Saka ka lang pumupunta rito para mag-selfie. Buti nga, pumupunta pa ako eh. Wow! Parang utang na loob pa namin ni baby na pumupunta ka pa rito sa kwarto. Iba. Mali ata pagkakasabi ko. Sorry, nabigla lang. Huwag kang magalit ha. Babawi ako sa inyo ni baby pagbalik. Promise. Ako ang mag-aalaga. Matulog ka hanggat gusto mo. Promise. Promise yan ah. Oo. Ayan na, bumusina na yung tropa ko. Aalis na ako ha. Mag-chat na lang tayo. Update na lang. Okay? Bye! Natahimik na lamang ako at pinigilang magalit. Lalo na nung hindi niya maingat na sinarado ang pintuan ng kwarto kaya nagulat ang baby Mika namin. Mas lalo tuloy akong nagngit-ngit sa galit. Iniwan niya kaming mag-ina at akala ko naman dahil long weekend ay makakasama namin siya. Pero hindi pala. Mas inuna niyang makasama ang mga katrabaho at katropa niya. Hindi ko naman siya pinagbabawalang lumabas. Lagi ko naman siyang pinapayagan na makipag-inuman o kung saan man siya pumunta pagkatapos ng trabaho niya. Basta ang sa akin lang ay tumulong siya sa pag-aalaga sa anak namin. Pero hindi ganoon ang nangyayari. Ako at ang nanay lamang niyang nag-aasikaso kay baby Mika. Naya na nga ako na magpatulong sa nanay ni Jonathan dahil hindi naman niya yon responsibilidad. Matagal ko nang napansin yon kay Jonathan. Parang wala talaga siyang interes sa anak namin. Noong nasa sinapupunan ko pa lamang ay excited lagi si Jonathan na mga anak ako para raw maipagmalaki pa niya sa Facebook ang anak namin. Ilang selfie lang ang lumipas pagkatapos kong mga anak ay hindi na niya pinakita ulit sa akin na excited siya sa pagdating ng anak namin. Saka lang talaga niya kinukumusta ang anak namin kapag kailangan niya nang may maipopost sa Facebook. Ang nakakainis pa sa mga caption niya, lagi niyang pinamumukha na isa siyang mabuting ama. Na akala mo ay lagi niyang inaalagaan ang anak namin. Kung alam lang ng friends niya sa Facebook na parang ginagamit lamang niya ang anak namin para may maipost siya at magmukhang dakila, Papa Dudut. Lena, Bakit? may sasabihin ako.
Nakita mo ba yung mga medyas ni baby? Nawawala yung ibang pares eh. Hindi ko alam. Tanong mo na lang si nanay. Siya naman yung naglalaba. Pwedeng ikaw na lang ang magtanong o kaya tulungan mo akong hanapin dito. Baka nandito lang sa cabinet eh at naihalo sa ibang damit. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Itanong na lang natin kay nanay. Lagi na lang tayo nagpapatulong at nagtatanong sa nanay mo. Mahiya naman tayo. Ang simple lang nitong paghahanap ng mga pares ng medyas. Kaya na natin to. Tulungan mo ko. Kailangan na ba niya? Sana. Ang init pa kaya? Lamigin ang paa ng anak mo. Hindi mo ba alam? Ngayon ko lang nalaman. Hindi ka naman kasi nagtatanong. Mukhang mauuwi na naman to sa away ah. Ano ba yung sasabihin mo? Ano kasi? May bagong labas na cellphone. Oh, tapos? Gusto ko sanang bumili. Sira na ba yung cellphone mo? Hindi pa naman. Eh di wag ka munang bumili. Hindi practical eh. Tulungan mo na akong hanapin yung mga pares ng medyas ng anak mo bago siya magising. Mas importante to. Mas importante ang cellphone mo kaysa malamigan ng paa ng anak mo? Hindi naman yan ang ibig kong sabihin. Mali lang ako ng nagamit na salita. Pero kailangan ko talaga ng bagong cellphone. Para saan nga? Kung parehas lang naman ang purpose sa dati mong cellphone, mas maigi na wag ka na munang bumili. Nagsasayang ka lang ng pera. Ipunin mo na lang para sa future na pangangailangan ng anak natin. Puro na lang anak natin. Paano naman ang kailangan ko? Ano? Sana mali ang rinig ko sa sinabi mo. O sana mali lang ulit ang pagkakagamit mo ng salita. Ang pangit ng dating sa akin eh. Gusto ko lang ng bagong cellphone. Sobrang luma na ng cellphone ko. Mabilis nang malobat. Mabilis malobat kasi panay Facebook at online games ang ginagawa mo. Luma na kasi talaga. Magastos sa kuryente kung lagi ako nagcha-charge. Saka hindi maayos ang camera nitong luma kong cellphone. Kaya ang pangit tuloy ng mga selfie namin ni baby. Alam mo, sige na lang. Bumili ka na lang ng cellphone. Kahit ano pang klaseng cellphone yan o kahit ilang cellphone pa. Bumili ka na. Ayoko na makipagtalo sa'yo. Tulungan mo na lang akong hanapin yung mga pares ng medyas ng anak mo. Teka lang, pag-usapan muna natin tong cellphone ko. Ano pa bang dapat pag-usapan? Pumayag na ako, diba? Kahit ngayon din, bumili ka na. Pero wala akong pera. Eh bakit mo sinasabi sa akin na kailangan mo nang bumili ng bagong cellphone tapos wala ka naman palang pera? May konti ako na itabi, pero pangbakasyon ko sana yun sa susunod na long weekend. Diretsuhin mo ako. Baka pwedeng pairam muna ng pambili ko ng cellphone. Hindi pwede. Ikaw ang gagamit, kaya ikaw ang gumawa ng paraan para bumili. Huwag mo idamay ang pera ko. Ibabalik ko rin naman. Nilaan ko yung ipon ko para sa pangangailangan ng anak natin, lalo't hindi pa ako sigurado kung babalik pa ako sa trabaho o maghahanap ako ng ibang pagkakakitaan. Bad trip naman. Ano ka mo? Wala. Tutulungan mo ba ako sa paghahanap ng medyas ng anak mo? Hindi. Wala ako sa mood. Gusto ko na noong sapakin si Jonathan sa gigil ko, Papa Dudut. Halo-halo na noon ang emosyong nararamdaman ko. Hindi nakakatulong sa postpartum ang pinapakitang kabalbalan ni Jonathan sa akin. Nagmadali siyang lumabas ng kwarto at saka malakas na sinarado ang pintuan. At dahil doon ay nagising ang anak namin. Nahirapan na tuloy akong pabalikin sa pagkakatulog si baby. Hindi ko na rin nagawa ang dapat kong gawin dahil kailangan kong patahanin ang anak namin. Hindi ko na alam ang uunahin ko, kung ang baby namin o magalit sa inaasal ni Jonathan. Doon ko nakita kung gaano ka-immature si Jonathan. Para siyang bata na hindi binigyan ng pangbili ng candy. Gusto kong magsumbong noon sa nanay niya pero ayoko namang magkaroon sila ng away dahil sa akin. Kaya naman sinubukan kong intindihin pa ang tatay ng anak ko. Kaya lang Papa Dudut, habang tumatagal ay mas lalong lumalala noon ang ipinapakitang asal ni Jonathan sa akin. Hindi na rin siya nagsiselfie kasama si baby. Hindi na rin niya hinahawakan pa ang anak namin. Ni pansinin kapag pumapasok sa kwarto ay hindi niya ginagawa. Lumamig na rin ang pakikitungo niya sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon para manumbalik ang koneksyon namin. Kaya naman naglabas ako ng pera at inabot sa kanya. Doon naman ay natuwa siya. May pambili na siya ng cellphone niya at pinangako niyang babayaran niya yon kagad sa akin. Pero hindi naman niya ginawa yon.
Ako tuloy ang nagkakaroon ng problema sa ibang pangangailangan ko at ng anak namin dahil nasa ang ipon ko para ibigay sa kanya para may pangbili siya ng bago niyang cellphone. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod, sinubukan kong tiisin ang pinapakitang pangbabaliwala ni Jonathan sa akin. Lalo't hindi na ako nakabalik pa sa trabaho. Nagpa siya akong mag-resign sa trabaho para matutukang maigi ang anak namin. Mas ginusto kong maging stay-at-home mom dahil alam kong wala akong maasahang tulong sa pag-aasikaso mula kay Jonathan. Nahihiya na rin ako sa nanay niya lalo't napapansin kong nahihirapan na rin kumilos ang nanay niya dala ng edad nito. Wala akong ibang naging choice at gustuhin ko mang magtrabaho ay hindi ko magawa dahil wala akong mapag-iwanan sa anak namin. Nag-try na lamang akong rumakit ng buy and sell sa Facebook. Konti lang ang nakukuha ko pero sapat na yon pansamantala para may pambili ng kailangan ni baby. Hindi pa rin kasi ako binabayaran noon ni Jonathan mula sa inutang niyang pambili ng cellphone sa akin. Mali nga ata na nakabili ng cellphone si Jonathan dahil mas lalo siyang nakatutok dito. Napabayaan niya lalo ang pag-aasikaso sa anak namin. Napadalas nga ang pagsiselfie niya pero puro siya lamang ang pinopost niya. Hindi na niya sinasama ang anak namin. Samantalang yon ang isa sa mga dahilan niya kung bakit gusto niyang magkaroon ng bagong cellphone para maayos ang pictures ng anak namin na ipopost niya. Pero hindi na niya pinost ang tungkol sa anak namin. Palihim akong nasaktan doon. Pero sinubukan kong baliwalain dahil mas kailangan kong maging matatag para sa anak namin. Lalong mas kinailangan kong maging matatag, lalo't na lamang kong nag-resign na pala sa trabaho itong si Jonathan, papadudot. Nag-resign ka sa trabaho? Oo nga, paulit-ulit. Bakit mo naman ginawa yun? Hindi ko na kaya yung pang-power trip ng boss ko. Lagi akong pinapagalitan. Bakit ka pinapagalitan? Kasi may mga palpak ako sa trabaho. Pero kailangan bang pagalitan? Pwede namang kausapin na lang. Para naman siyang isip bata. Lagi na lang mainit ang ulo niya sa akin kapag nagkakamali ako. Kahit sinong boss naman siguro magagalit kapag may palpak na ginagawa ang mga empleyado niya. Pero walang personalan. Parte yun ang trabaho niya eh. Sigurado namang lilipas din yun. Gusto ka lang niyang matuto. Di ko naman kailangan ng advice mo. Pinapaliwanag ko lang sa'yo. Grabe ka naman, Jonathan. Nag-resign ka pa talaga kung kailan naman wala rin akong trabaho. Ikaw din naman nag-resign ah. Pinagalitan ba kita? Nag-resign ako para may mag-alaga sa anak natin. Baka nirarason mo lang yan kasi ayaw mo na magtrabaho. Andiyan naman si nanay na mag-aalaga ng baby natin. Bakit di mo na lang siya gamitin? Kasi nakakahiya na iaasa sa nanay mo yung responsibilidad natin kay baby Mika. Hindi naman siya nagre-reklamo. Ikaw lang tong gumagawa ng issue. Hihintayin pa ba natin na magreklamo siya? Jonathan naman. Sana pinag-isipan mo munang mabuti bago ka nag-resign. Saan tayo kukuha ng panggasto sa anak natin? Mukha namang may ipon ka pa, no? Dun muna. Wala na akong ipon. Di ba binigay ko sa'yo para pang bili ng cellphone mo? Bakit parang naniningil ka na, ha? Wala pa akong pambayad. Kita mong kaka-resign ko lang sa trabaho. Hindi ko na inaasahan na magbabayad ka. Kasi kung gusto mo talaga magbayad, sana dati pa. Kung alam ko lang na isusumbat mo sa akin yung pinautang mo, sana hindi ka na lang nagpairam. Sana nga hindi na lang eh. Para may pera pa ako para sa mga kailangan ng anak natin. Ngayon, wala na. Wala na yung ipon ko. Pareho pa tayong walang trabaho. Paano na to? Meron pang pera si nanay. Iaasa na naman natin sa kanya. Apo naman niya yan. Gagastusan niya yan. Grabe ka. Huwag na tayong magtalo. Nangyari na eh. Pakiusap maghanap ka na agad ng trabaho. Kailangan natin ng pera ngayon. Pahinga muna ako sa trabaho. Dito muna ako sa bahay. Jonathan! Huwag mo naman sana akong pilitin na magtrabaho kung hindi pa ako ready. Nasak din ako sa pagkaka-resign ko sa trabaho. Bigyan mo ako ng time na makamove on. Hindi tayo hihintayin ng mga bayarin, Jonathan. Tayo mag-a-adjust sa mga gastusin, tandaan mo yan.
Hindi kasi ganun kadaling maghanap ng trabaho. Ayun naman pala eh. Sana yan ang naisip mo bago ka nag-resign. Wala eh. Nangyari na. Maliligo lang ako saglit. Pwede bang ikaw na muna magpalit ng diaper ni baby? Kailangan ko mag-relax sa banyo. Nasa sala lang si nanay. Teka, tatawagin ko. Subukan mo namang palitan ng diaper ng anak mo kahit minsan. Trabaho kasi yan ng mga babae. Wow, Jonathan! Trabaho mong asikasuhin ang sarili mong anak. Hindi nga ako marunong dyan. Ikaw na lang. Tuturuan kita para alam mo na sa susunod. May pinapabili pala si nanay sa akin. Teka, uunahin ko muna yon. Nagmamadaling lumabas ng kwarto si Jonathan, Papa Dudut. Hindi ko na naihabol sa kanya ang huli kong sasabihin sana. Napailing na lamang ako at alam kong nagsisinungaling siya. Naiiyak na ako noon habang pinapalitan ang diaper ng anak namin. Hindi ako makapaniwala na merong ganong klaseng ama, Papa Dudut. Halo-halo na ang nararamdaman ko. Stress, galit at lungkot. Wala man lang akong maramdamang saya. Pagkapalit ko ng diaper ni baby ay pumunta ako ng sala para ipakiusap muna sa nanay ni Jonathan na bantayan muna ang anak namin para makaligo na ako. Pasimple kong tinanong kung nasaan si Jonathan. Nagtaka rin ang nanay niya dahil hindi raw niya alam kung saan siya nagpunta. Nakumpirma ko tuloy na nagsinungaling siya para makaiwas na magpalit ng diaper ni baby. Nalaman ko rin na tumambay pala siya sa isang computer shop na binabantayan ng isa niyang kaibigan. Pagkatapos noon ay nag-inuman pa sila. Sa pagdaan pa ng mga araw ay hindi ko pa rin nakumbinsi si Jonathan na magtrabaho. Nakatambay lang siya madalas sa computer shop at umuuwi na lamang sa gabi para kumain at matulog. Hindi ko magawang magreklamo sa nanay niya dahil iniisip ko na sino bang kakampihan sa aming dalawa. Hindi naman ako ang kadugo. Napadalas na rin ang away namin dahil doon at lalong kinausap niya ang nanay niya para bigyan kami ng pera na pangbili ng kailangan ng baby namin. Nahiya akong tumanggap ng pera sa nanay niya kahit nanay na niya mismo ang nag-aabot sa akin. Alam kong darating ang panahon na kailangan na ring maghigpit ng nanay niya dahil may pangangailangan din siya na kailangang pagkagastosan. Kaya naman sinubukan ko maghanap ng trabaho. Bahala na. Kung pwedeng isama ko na lamang sa magiging trabaho ko ang anak ko, ay gagawin ko, Papa Dudut. Lena, mag-usap tayo. Maghahanap ka na ba ng trabaho? Hindi yan ang gusto kong pag-usapan. Eh ano pala? Sigurado ka bang anak ko si Baby Mika? Ano? Natanong ko lang kasi syempre, mahilig kang makipag-ano sa ibang lalaki. Gusto ko lang makasiguro. Ikaw lang ang nakakasama ko ng ilang buwan bago nabuo si Mika. Sinubukan mo na bang tingnan ang mukha ng anak mo? Parang ikaw nga lang ang gumawa eh. Kamukhang kamukha mo. Nanay mo pa mismo nagsabi na kamukha nyo ng tatay mo si Mika. Pati yung nunal sa noo. Ngayon mo pa ako pagdududahan ha? Eh kung may pera ka, ipa-DNA test natin para magkaalaman na. Wag na yung DNA test na yan. Gastos lang yan. Gusto ko lang talagang itanong. Nakaka-insulto ka na. Sorry na. Kung wala ka ng ibang sasabihin, pwedeng lumabas ka na muna bago ako sumabog sa sobrang galit ko sa'yo. Hindi mo naman kailangang magalit. Nagtanong lang ako. Karapatan ko ring malaman ang totoo. Lumabas ka na lang please. May isa pa pala akong sasabihin. Huwag mo na akong galitin lalo please. Hindi ka magagalit. Baka magustuhan mo pa tong naisip ko. Ano yon? Yung dati kong katrabaho, hindi raw sila magkaroon ng anak. Parang hindi ko gustong pupuntahan ang sasabihin mo. Makinig ka muna. Maging open-minded ka. Matagal na silang mag-asawa, pero hindi pa rin sila magkaroon ng anak. Lumapit sa akin yung katrabaho kong lalaki. Baka raw makatulong ako. At ano naman ang maitutulong mo para magkaroon sila ng anak, Aber? Ikaw ang bubuntisin? Hindi Huwag mong sabihin sa akin na akong ipapabuntis mo sa kanya. Uy, mas lalong hindi. Grabe ka naman mag-isip. Walang bubuntisin sa atin. Ano nga ang balak mo? Yung iniisip ko kasi,
Sakto lang para hindi na tayo mamroblema sa gastusin kay baby. Kasi napapansin ko, lagi ka nalang stress at malungkot dahil kay baby. Walang kinalaman si Baby Mika sa stress at lungkot na nararamdaman ko. Akala mo lang yun. Pero sobrang stressful talaga ang magkaroon ng anak. Lalo kung hindi pa handa yung magulang, di ba? Anong pinupunto mo? Hindi ba pumasok sa isip mo na ipaampun na lang natin si baby? Ano? Makinig ka muna bago ka magalit. Hindi ko na kailangan makinig para hindi ako magalit. Hindi effective. Galit ako sa lahat ng sinasabi mo. Yung katrabaho ko kasi, nakwento ko sa kanya na pwede niyang ampunin si baby para maalagaan at mabigyan ng magandang future. Kasi hindi natin kayang gawin yun, di ba? Pareho tayong walang trabaho. Tapos, wala ka pang kasamang mag-aalaga sa kanya. Hindi ako makapaniwala na naisip mo yan. Gusto ko lang maging praktikal. Paano ba natin bubuhayin ang anak natin? Pareho tayong walang pera. Grabe ka, Jonathan. Grabe. Pumayag yung katrabaho ko na ampunin si baby. Sabi nga nila, baka mag-abot pa sila ng 5K sa atin para pasasalamat. Mag-a-update naman daw sila lagi sa kalagayan ni Baby Mika para makampante tayo. Saka Lena, bibigyan tayo ng 5K. Ayaw mo pa nun? Blanco ang mukha ko noon habang nagsasalita si Jonathan. Hindi ko na magawa pang magalit. Napagod na ako. Hindi ko na rin siya inimik noon. Panay pa rin ang salita ni Jonathan at sinabi ko sa kanya na pag-iisipan ko at kung pwedeng lumabas muna siya ng kwarto. Sumunod naman siya. Sabi niya iidip lang daw siya sa kwarto ng kanyang nanay at gigisingin ko na lamang daw siya kapag nakapag-decide na akong ipamigay ang baby namin. Pagkalabas ni Jonathan ng kwarto ay nilabas ko ang mga bag namin ni baby at nag-impake. Hindi ko na kayang magtiis. Nagkataon pang wala ang nanay niya kaya madali akong nakatakas. Mabilis akong natapos at may konti pa akong natirang pera mula sa inabot sa akin ng kanyang nanay. Nakiusap ako sa dati kong katrabaho na kung pwedeng makituloy muna kahit na ilang araw at pumayag naman. Kaya mas lalo akong ginanahan na umalis dahil merong tutulong sa akin. Nang mailagay ko na sa taxi lahat ng gamit namin ni baby ay dahan-dahan akong pumasok sa kwarto para kunin ang cellphone ni Jonathan. Tulog pa siya. Malalim pa ang tulog at tinanggal ko ang SIM card niya at saka nireset ang cellphone at saka yon kinuha. Doon ako nagmadaling umalis nang walang paalam sa kanya. Pero nag-iwan ako ng sulat para sa nanay niya. Nagpasalamat ako sa lahat ng tinulong niya sa akin at sinabi ko lahat ng sama ng loob ko sa kanyang anak. Ang sulat na yon ay nagawa ko matagal na at hindi ko alam kung kailan ko yon maiaabot sa kanya. At dumana nga ang araw na pwede ko nang ipabasa sa kanya ang sulat na yon. Dinikit ko yon sa ref at pagkatapos noon ay lumabas na kami ni Baby Mika ng bahay at saka sumakay na sa taxi. Binenta ko ang cellphone ni Jonathan para may pera akong dagdag sa pagsisimula ko. Mabuti na lamang at nabenta ko kaagad sa dating katrabaho ko. Ginamit ko ang perang yon para makapagsimula ng maliit na negosyo. Unti-unti ay lumakas ang negosyong yon at nakatayo na akong muli sa sarili kong mga paa. Tinulungan ako ng Diyos na makabangon. Mabilis ang pagbangon ko dahil nakita ng Diyos na nahihirapan ako. Sa ngayon, papadudot ay masaya akong umuupa ng isang maliit na apartment at hawak ko ang sarili kong oras dahil sa pinili kong negosyo. Wala na rin po akong balita pa kina Jonathan at mas minabuti kong huwag nang makibalita pa dahil isa na siyang nakasaradong kabanata sa buhay ko. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham at sana po ay nagsilbing inspirasyon ng aking pinagdaanan para sa mga single mom na katulad ko na masugid na nakikinig sa inyo. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Lena. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 4